Pakiusap, paalisin niyo na kami. Hindi. Nakikiusap ako sa Pakiusap, paalisin niyo na kami. nanay. Nathan Grant. 12 taon na ang lumipas. Panahon na para magbayad ka sa mga ninakaw mo. Mahal. Huwag mo akong patayin. Takbo na, ate. Bilis, habulin siya. 8. Tatay. Nanay. Tatay. Nanay. 8. 12 taon na. Pinalitan ko na ang mukha ko. Ngayon makakaganti na ako para sa inyong lahat. Nawala ng memorya ang asawa ko. May depression siya. At hindi gumagaling sa loob ng maraming taon. Malaki ang ginastos ko para mapunta kayo rito. Pakiusap, huwag niyo akong bigyan. Marunong ako ng masahe. Aalagaan ko si Binibini. Kaya ko ng pagpapaginhawa. Pakiusap, inumin mo ito. Dahil kayong lahat dito ay mga eksperto sa larangan ng medisina. Tiyak na alam ninyong lahat ang mga batayan ng parmakolohiya. Nilagyan ko ng lason ang inyong mga tubig. At ang tunay na panlunas ay nakatago sa mga halamang ito. Kung mahahanap ninyo ang tamang panlunas at inumin, yun ang una ninyong pagsubok. Nandito lang ako para sa trabaho. Bakit mo ako nilason? May narinig ako na may traitor sa inyong nagbaligtad ng record. Matagal nang nangunguna ang pamilyang Grant. Kaya natural lang na may mga taong gustong gumamit ng masamang paraan para pabagsakin ako. Kung hindi nyo makakayanan ang unang pagsubok, dapat ko bang isipin na isa kang tiktik ng mga kalaban ko? Hindi ako naniniwala. Nalalason mo talaga ako. Ginoong Grant, hinahangaan lang kita. Gusto ko lang mapalapit sa'yo. Pakiusap. Pakitanggal ng pustiso. Nagtapos sa Stanford University School of Medicine. Bumalik sa bansa para mag-aral ng tradisyonal na medisina. Magandang credentials yan. At ang isang kagaya, mag-a-apply bilang pamilyang doktor. Ang pagiging maganda ba'y kasalanan? E di pumili ka na. May mga bulaklak na sanhi ng sakit ng ulo. Sa tubig na ito. Lason ito. Ang Aconite na ininom ko ay nakalalason din. Pero, kapag pinagsama ang dalawa, magkakabaligtad ang epekto ng isa't isa. Nag-aral ka sa prestihiyosong med school sa abroad. Bakit babalik para sa tradisyonal na medisina? Pagsasama ng tradisyon at inobasyon para sa tunay na paggaling. Matalino. Pero sa pamilyang Grant, iisang bagay lang ang kailangan mo. Sumunod ka lang.
Nathan, 12 taon na. Sa wakas may pagkakataon na ako para patayin ka at maghiganti. Anong ginagawa mo? Ginoong Grant, ito medisinal na alak para sa inyo. Ayaw ng asawa ko na ipinapakila sa iba. Naiintindihan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Akala mo ba, lalason ko ang pinagkakakitaan ko? Ako. Magpapalit ako ng damit. Nasa bahay pa rin si Madam. Ginoong Grant. Kapag paulit-ulit kang nagpakipot, mawawalan na ng gana. Hindi. May kaalaman din ako sa medisina. Huwag mo akong subukang lokohin. Alam ba ito ni Madam? Walang makakapigil sa akin. Sa mga gusto kong gawin. Naiintindihan mo ba? Ang naunang may-ari ng villang ito ay nagsisi sa paglaban sa akin. Sa mismong kutso na ito, 2 magkapatid na babae ang natulog. Hindi, pakiusap, wag. Grant. Huwag mo akong takutin ng ganyan. Nathan, nandyan ka ba? Bangungot na naman. Nakahanap ako ng bago family doctor para sa'yo. Sana makatulong. Nathan, ang bait mo talaga sa akin. Sa mga nakaraang taon, hindi ka sumuko para mapabuti ako. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Kahit mawalan ako ng lahat, siguraduhin kong gagaling ka. Matanda ka na, nagkakalat ka pa rin ng kumot. Sige, mahal. Uminom ka na ng gamot at magpahinga ka ng maaga. Malamig ang sahig. Ang peklat na ito. 8, takbo. 8. 8, takbo. 8. Sino yan? Sino ka ba? Siya ang bagong doktor ng pamilya. Ang hinahanap kong doktor para sa'yo. Helena Volfen. Volfen. Isang pamilyang doktor. At nasa kwarto ka na ng asawa ko. Pinag-uusapan lang namin ang tamang dosage ng gamot kasama si Dra. Volfen, ayokong mag-isip ka ng kung ano. Talaga. Para bang gusto mong pumalit sa akin sa kanyang kama? Dra. Volfen. Ginoong Grant, iiwan mo ba siya? Ang tapang mo magsalita ah. Dra. Volfen, maging disente ka naman. Biro lang.
May dala akong halamang gamot. Para kay Ginoong Grant, gusto niyang subukan ang herbal na gamot. Sabi niya mahina ka raw. Kaya takot siya sa mabahong amoy. Kaya pinapunta ako sa balkonahe. Sige na mahal. Alam mo namang, hindi ako ganoong klaseng tao. Frank, Sir, samahan mo siya sa kwarto. Malamig ang hangin, baka magkasakit ka. Tara na po. Frank, mukhang may problema tayo sa bahay. Ma'am, magtiwala kayo kay sir. Siyempre tiwala ako sa asawa ko. Pero hindi ako tiwala sa kanya. Sabihin mo huwag siyang mag-asta. Kung gusto mong pumalit sa kanya, ipadama mo ang kakayahan mo. Naiintindihan ko, Yingli Grant. Hindi na maulit. Vision at Chuen. Ang gamot na ito, lalo lang magpapasama sa kondisyon. Nathan. Tulungan niyo akong siyasatin si Helena. Sir, sa kasalukuyan, ang kumpanya natin ay may kakulangan na daan-daang milyon. Kung mababalitaan ito, mawawala ang tsansa mo sa pagiging chairman. Dapat ba nating Si Sabrina Davinen ay nawala ng malay 12 taon na ang nakalipas. At hanggang ngayon ay may amnesia pa rin. Hinanap na natin sa lahat ng posible. Sa tingin ko ang susi ay nasa kapatid niyang bunso. Pero ang kapatid niyang si Evelyn Lee ay bigla na lamang nawala, walang buhay o patay na natagpuan. Hindi. Nasa harapan lang natin siya. Ibig mong sabihin, si Dr. Vaughn, Ang paraan ng pagtingin niya kay Sabrina ay kakaiba. Kahina-hinala. At parang nasasabi. Kaya sa palagay ko, siya talaga ang kapatid ni Sabrina. ano ang susunod nating gagawin? Paano kung sa harapan mismo niya, patayin ko si Sabrina? Kung siya ay talagang kapatid ni Sabrina, paano siya mag-react? Anong ginagawa mo? Ma'am. Narinig ko. Maraming medical files sa stud. Kaya, gusto ko sanang tignan. Yun lang ba? Ma'am, magtiwala po ka. Gagaling ka talaga sa akin. Honey, dapat kang magpahinga. 8. Laro tayo ng finger riddle game. Sige, game na. Ito ay tuta. At ito ay kutsilyo. Bakit? Pamilyar ang mga galaw na ito. Parang pinag-iingat niya ako. Sabrina, Nathan, anong ginagawa mo rito? Ang sakit ng ulo ko. masakit na naman ang ulo mo. Patingin ka kay Dr. Vaughn. Makatutulong talaga siya sa'yo. Ayaw ko sa kanya. Paalisin mo siya. Magaling talaga si Dr. Vaughn. Ako mismo ang nag-test sa kanya.
lalong lumalabas ang kagilagilalas. Patayin ko na kaya si Helena? Napaka-predictable naman nun. Tuloy-tuloy ang investigasyon. Papapirmahin ko siya ng reseta para kay Sabrina. Sir, may nangungumpisal ng sikreto. Mukhang si Helena ang salarin. Puntahan mo ang kwarto niya. Kumuha ng strand ng buhok para sa DNA test kay Sabrina. Sige. Anong ginagawa mo? Nakakagulat naman po, Ginry Grant. Pinoproseso ko po ang gamot. Haluan mo ito. Gelsemium. At strychnine, ganito karami. Gusto mo bang patayin si Madam? Sumunod ka na lang. Gusto ko lang pumalit sa kanya. Hindi ko naman balak patayin. Ano? Nanghihina ka na? O di mo kaya? Halimaw ka talaga. Ganyan din ang masasabi ko sa'yo. Gusto mong pumalit sa kanya. Eh di ka naman pala mabuti. Hindi ko kaya pumatay ng tao. Dito sa pamilya Grant. Aso lang kita. Pag sinabing kumaway, kumakaway ka. Pag sinabing kumagat, kumakagat ka. Huwag mo akong subukan. Matatapos lahat ng pangarap mong maktira dito. May limitasyon ka ba? Sa pagkuha ng gusto mo. Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Alam ng aso kung paano magpaligaya. Matalino ka naman. Dapat alam mo na yan. Nathan, bakit ang init ng ulo? Nasira ko ang pinggan. Nagalit si Ginry Grant. Nathan, pinggan lang yan, hindi naman kaso di ba? Pero grabe na ang mood swings mo. May problema ka ba sa trabaho? Wala yun. Ang masunurin. Ang may premyo. Nathan, Wisit. Pasensya na po, Ginry Grant. Kung pupunta si Madam para gamutin ang sugat mo. Saka lang ako magkaka-chance na lasunin siya. Mas mabuti pang totoo ang sinasabi mo. kung malaman ko man na nilalayuan mo siyang saktan at nasaktan si Nathan, hindi kita patatawarin. Heto. Alak. Masakit ito. Gamitin mo na lang ito. Ang sarap pala sa pakiramdam nito. Ano to? Ginang. Ginoong Grant. Handa na ang gamot. Ang pait nito. Gusto niyo ba akong lasunit? Paano ko gagawin yon? Mapait talaga ang mabuting gamot. Naniniwala ako kay Binibining Vaughn. Sige na, Sinta. Inumin mo na ang gamot mo. Akin na yan. Ano ba ng problema mo, Binibining Vaughn? Masyadong mapait ang gamot. Siguro nag-aalala si Binibining Von sa akin. Ako na lang iinom. Ganon ba? Sandali lang. MS, Von, napaka-considerate mo naman. Kung masyado pa ring mapait ang gamot mo, di mo na kailangang inumin. Mukhang ang si Ines Vaughn ay itinuturing talaga ang asawa ko na parang kapatid. Yang ugali mong yan ay para talagang kapareho ko. Ang init talaga. Tara, turuan kita. 8. Pag tatlong daliri ang ginamit mo sa kabilang kamay,
Di mo mararamdaman ang init. Hala, hindi na nga mainit. Gusto mo maglaro na lang tayo? Baka naman, kayo talaga magkapatid. Lagi kong naririnig kay Nathan na may kapatid ako. Pero dahil nawala ang alala ko, di ko maalala. Huwag kang mag-alala. Ginawa ko na ang lahat nitong mga tao para mahanap ang kapatid. Pero unahin mo muna ang gamot mo. Huwag mo akong pabalikin sa pag-aalala. Pag may konting asukal, mas masarap talaga ang lasa. Ano nang nangyayari, Alo? Masama ang pakiramdam ko. Heto, uminom ka ng tubig asukal. Kitang-kita kung gaano. Kaalaga si E. Vaughn. Salamat. Maraming salamat sa tulong mo sa asawa ko. Nabasag ang gamot kanina. Kuha ka ng panibang bowl para kay Sabrina. Gumaganda na ba pakiramdam mo? Miss Vaughn, ayaw mo bang mawala ang sakit ng asawa ko ng mabilis? Nathan. Nathan. Ayos ka lang ba? Frank. Bilisan mo at kunin ang sasakyan. Kailangan nating pumunta sa ospital. Mr. Grant, malubha pala ang sugat sa paa mo. Gusto kong malaman kung bakit. Sabrina. Helena, lumabas muna kayo sandali. Bilang asawa mo, dapat talaga akong nandito. Okay lang, huwag kang mag-alala. Masama na ang pakiramdam mo. Magpahinga ka na lang. Sige, sabihin mo na. May lason sa herbal na gamot sa bandang ito. Mag-iingat na ako sa susunod. At gusto kong malaman, paano mo ginamaw ang sugat mo? Anong ibig mong sabihin? Tinapyas ng bubog ang paa mo. Pero imbes na alcohol o iodine ang ginamit mo, toothpaste ang pampahid mo. Alam mo ba, ang paglalagay ng toothpaste sa sugat ay makakasira ng paggaling at mapuputol pa ang paa mo. Nauubos na ang pasensya ko. Dalhin niyo sila sa lugar ng pagpatay na yon. Baka sakaling maalala ni Sabrina ang lahat. At mabuking. Sino ka? Nasaan ako? Alam mo ba kung sino ako? Pakawalan mo ako. Nathan. Siyempre alam kong sino ka. Pero sino ako? Di mo na naalala? Mukhang nawawalan na ng pag-asa si Nathan. Ginoo, mukhang si Sabrina. Di pa rin bumabalik ang alaala. Huwag kang mag-alala. Pera lang ba ang dahilan nito? Buisit. Nasa panganib din si Nathan. Sabrina, huwag kang kabahan. Makakalabas tayo rito. Ililigtas kita. Naalala ko na. Nung gabing iyon, yung nakamaskara. Nakamaskara. Imposible. Nakita ko ng sarili kong mata. Pumasok siya sa kwarto ni Amy Grant. Binuksan niya yung garapon. At may inilagay. Sa loob nun, siya yun. Talaga. Ikaw pala. Binuksan mo ang first aid kit ko. Pinatay mo siya. Paano ko hindi pagkakatiwalaan to? Lalong tumitindi ang misteryo. Ulitin natin. Ang eksena ng krimen. Anong ginagawa mo? Hindi pwede. Hindi pa nakumpirma ni Nathan na ako si Evelyn Devinen. Hindi pa niya tayo papatayin. Nagtago na naman siya, nakatutok sa lahat. Sayang ang lahat ng plano. Naalala mo na ba? Takbo, ate. Habulin siya. Ikaw ang may pakanan nito. Helena. Anong ginawa mo kay Nathan? Kapag may nangyari kay Nathan, pagbabayaran mo ito ng buhay mo. 8. Di kita pwedeng kilalanin. Mamamatay tayong dalawa. Helena,
Di mo pa rin ako nakikilala? Ma'am! Ma'am, tingnan mo ako ng mabuti. Tingnan mo ako, pakiusap. Halimaw ka. Gusto mong sirain ang buong pamilya ko. Ma'am, kailangan mong tumakbo. Bilisan mo, umalis ka na rito. Takbo. Ate. Siya si Evelyn. Sino ka? Sino ka talaga? Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Pakiusap, hayaan mo na ako. Sir, ano ang gagawin natin ngayon? Parang nabaliw si ma'am sa takot pero hindi pa bumabalik ang alaala niya. Kalimutan mo na. Hindi ba't dapat pilitin natin sila na sabihin ng testamento ang susi ng Caja de Hierro? Pwede tayong maghanap ng clue mamaya. Basta't mapatunayan natin na kapatid siya ni Sabrina. Kapag namatay siya, mamana ni Sabrina ang buong ari-arian. Patayin mo siya. Huwag. Huwag. Ikaw nga talaga. Kaya pala naalala mo na rin sa wakas. Nakita ko, pumasok ka sa kwarto ko ng palihim. Ikaw ang pumalit ng ointment ko sa toothpaste. At nakita kita, pumasok din sa kwarto ng asawa ko. Ginulo mo pa ang laptop niya. Mukhang hindi pa rin bumabalik ang alaala niya. Sir, hindi ako ang gumawa. Ikaw mismo ang nag-utos na mag-imbestiga ako. Ano ba ang nangyayari dito? Frank, naloko tayo. Hindi naman pala, kapatid ni Sabrina si Helena. Bumalik ka rito at magpaliwanag ka ngayon din. Sir, kasalanan ko ang pagkalito sa report. Baka may nagmanipula sa report at tinamaan ng virus. Ek, Diyos ko. Buhay ka pala. ek, Anong nangyari sa'yo? Halos hindi na kita makilala. noong namatay si nanay at akala ko'y patay ka na rin. Ayaw ko nang mabuhay. Pero hindi ko kayang pabayaan si Nathan. Kaya nagmedisina ako. Nagpa-plastic surgery ako. Ngayon bumalik ako. Para maghiganti. Pero hindi ko akalain na isasama kanya palagi. Kaya kailangan kong baguhin ang plano. Hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos. Pinabuhay ako ni Nathan para mapanood to. Gusto niya ang testamento ni tatay. Hindi natin siya papanaluhin. 8. Tulungan mo ako sa plano. Binabalaan niya ako na nandito si Nathan. Hindi ka rin naman santo. Simula nang dumating ka, nagsimula ang lahat ng gulo sa pamilya ko. Ikaw ang malas na dala mo. Mahal, Nathan, anong ginagawa mo dito? Ayos ka lang ba? okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Lahat ng ito ay pagsubok lang. Alam mo, maraming tao ang may balak sa pamilya Grant. Hindi ako mapalagay, kaya tinignan ko kung ano gagawin niya. Vaughn, hindi ka galit sa akin, di ba? Siyempre, hindi. Peking lahat. Kumuha lang ako ng bodyguard para magpanggap na kalaban. Sige, mahal. Pagod ka na siguro. Magpahinga ka muna. Umuwi na tayo. Mahal. Sumasakit. Ang ulo ko. Pamasahe naman ni Dr. Vaughn. Sige. CJ, isabay na natin si Vaughn sa likod.
Paumanhin, Ginang, nasaktan ang kamay. Pwede bang iduyan mo ang ulo mo sa hita ko? Mas madali kasing magmasahe ng ganito. Sige. Yung Morse code na, itinuro sa amin ni Itay noong bata pa kami. Mag-ingat ka, maging alerto. Huwag kang kakain. Ano? Mahal. Nakarating na tayo. Lumabas na tayo ng kotse. Hayaan nating si Dr. Vok ay umuwi at magpahinga. Ginang, babalik ako para sa karagdagang masahe. Mahal. Gumagana na ba pakiramdam mo? Magaling pala magmasahe si Dr. Von. Epektibo ang kanyang pamamaraan. Sinta. Gumagaan na pakiramdam ko. Mabuti naman. Pero huwag mong kalimutan ang pag-inom ng gamot mo. Huwag mong inumin ang gamot. Magpahinga kang mabuti. Kung kaya niyang pasukin ang computer ko, talagang bihasa ang hacker na yan. Doktor si Helena. Wala siyang ganung kakayahan. Alamin mo kung anong kumpanya ang kumuha ng hacker. Opo, sir. Kung may gustong hamunin ako bilang pangulo ng konseho, hindi ko sila palalampasin. Sir. Ang deficit ng kumpanya. Dahil wala pa tayong nakuhang testamento. Gumamit tayo ng ibang paraan. Narito ang 50 milyon insurance sa aksidente. Gumawa ng paraan para maklaim ito. Naiintindihan? Opo. Tutuperin ko ito. CJ. Mukhang kailangan ko ng mas matalinong tauhan. Buti na lang naglagay ako ng virus sa computer ni Nathan ng maaga. Kung hindi, matagal na sana akong nadali. Ginoong Grant, narito ang pinakabagong gamot. Kailangan ko ring suriin ang nakaraang medikal na kasaysayan ni Madam at ang mga record ng kanyang mga gamot. CJ. Narito na ang lahat. Tingnan mo. Mukhang talagang alagang-alaga mo ang asawa ko. Siyempre po, Ginoong Grant, ayokong mabigo kayo. Madam, inre-review ko ang dati ninyong kalagayan para maayos ang susunod na paggamot. Mahal. Gusto ko ring malaman kung paano nagresetang si Dr. Vo ng gamot mo. Ganoon ba? CJ. Ginoong Grant, naiintindihan ko na ang sitwasyon ni Madam. Maghahanda ako ng updated na gamot mamayang gabi. Nakasama ko na si ate. Nathan, panunumpaan kong babayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Vaughn, gusto mo bang mag-dinner kasama ako? Doktor lang siya ng pamilya. Akala ba niya may karapatan siya rito? Sige, ikaw ang masusunod. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ngayong araw, may sorpresa ako para sa'yo. Ano yun? Nahanap ko na ang matagal nang nawawala kapatid. Ate. Evelyn. 10 taon kitang hinanap, ate. 12 taon kaming naghanap sa'yo. Nang mamatay sina nanay at tatay, ikaw na lang ang natira kong pamilya. Paano sila namatay? Kung makakatulong ang katotohanan para maalala mo, di na sana ako nag-effort pa. Sila'y pinatay. Itinapon ang mga katawan nila sa kung saan. Kung hindi dahil sa'yo, di ako makakalabas ng
Pinatay sila. Paano ako nakaligtas? Sabrina. Ako ang nagligtas sa'yo. Nooy malapit ka nang mawala ng pag-asa, kaya dinala kita sa amin. At inalagaan kita mula noon. Ang mga pumatay sa pamilya ni Madam ay tunay na halimaw. Sabrina. May naalala ka ba? Wala. Nathan, ang pumatay sa magulang ko ay mapaparusahan kahit ano pa ang mangyari, hindi ba? Ang mga taong ganon, karapat-dapat lamang na pagdusahin. Ate, namatay ng napakasakit sina nanay at tatay. Ikaw na lang ang pamilya ko ngayon. Noong panahong iyon, nasaktan ka pa para iligtas ako. Evelyn, basta't magkakasama tayo, yun ang mahalaga. Teka, hindi. Hindi siya ang kapatid ni Madam. Dr. Vaughn, mag-ingat ka sa iyong sasabihin. Mr. Grant, kilala kayong may magandang pangalan. Ingatan mo ang mga taong may masamang intensyon. Nagpapakapalapit sa kapangyarihan at yaman. Kung ganoon, sabihin mo. Bakit mo nasabing peke siya? Mahigit 1 dekada na silang hindi nagkita, pero walang luha sa kanyang mga mata, wala siyang emosyon sa mukha. Alam niyang dinalaw niya, ang kapatid na dapat ay patay na. Pero suot-suot pa rin niya ang makapal niyang makeup. Talaga bang kapatid kita? Ako ang kapatid Sabrina, totoo ito. Kung tunay kang kapatid ni Madam, sabihin mo nga, paano mo siya natagpuan? At, sa mga nakaraang taon, paano ka nabuhay ng mag-isa? Maraming hirap ang pinagdaanan ko para lang mahanap siya. Dr. Vaughn, ako ba'y inaakusahan niyo? Nag-aalala lang ako kay Madam. Baka si Madam ay masaktan muli ng masasamang. Ang mga usapin ng pamilya Grant ay hindi mo dapat pakialaman, Dr. Vaughn. Totoo nga siyang kapatid mo. Tumulong pa ako sa Yale testing. Frank. Kapatid kita talaga, oo. Isa ka ring babaeng manloloko, ninakaw mo ang asawa ko. Sabrina. Evelyn, sino ang nanakit sa iyo? Yung pumatay sa ating mga magulang. Naguguluhan at nasasaktan si Madam. Masakit ang nararamdaman niya. Dalhin niyo na siya sa kwarto. Dalhin mo siya sa itaas at gamutin. Tingnan mo siya. Nathan, Heto, punasan mo ang luha mo. sabihin mo lang na magpanggap na kapatid. Hindi mo sinabing aatake siya. Aksidente lang ito. Kaya, nangako ka sa akin. Kapag natapos ang trabaho, pakakasalan mo ako. Isa ka lang piyesa. Kasangkapan sa maruming laro. Tutuparin ko ang pangako. Pero sa pamilyang Grant, iisa lang ang dapat na mada. Naiintindihan mo? Oo. Kaya, ano na ang tungkol sa atin? Umupo ka. Samahan mo ako sandali, ha? Ang tagal na nating hindi nagkita. Ek, sobrang nami-miss na kita. Pero kapag nagawa na natin ang paghihiganti, pwede na tayong magkita ng madalas. Alam mo, kung gaano kabalisa si Nathan. Masakit pa ba yung pagpalo ko sa'yo dati? Hindi naman masakit, ate. Huwag mo akong alalahanin. CJ, aalis na rin ako. Kung hindi, maghihinala na naman si Nathan. 8. Tandaan mo, yung peking kapatid ay talagang pinadala ni Nathan para patayin ka. Kailangan mong mag-ingat. Kung tayo'y mga panablo lang. Tingnan natin kung sino talaga ang may kontrol sa huli. May plano na ako.
Pumunta ka sa impyerno. Umalis ka sa harap ko, ngayon din. Madam, gumaganda na po ang pakiramdam. Nathan, siya nga. Henry Grant. Ano nang nangyari? Siya ang may gawa. Nagtago siya sa kwarto ni Sabrina. Sa silid ni Madam. Pinauupo ako sa ilalim ng lampara ng isang oras. Tingnan mo ang mukha ko. Mukha ko. Nathan, nais kong patayin mo siya. Sabihin mo. Ano bang nangyari rito? Bakit ka pumunta sa kwarto ni Sabrina? At sinira mo ang mukha ni Evelyn? Pumasok nga ako sa kwarto ni Madam. Helena, bakit ka sumuksok sa aking kwarto muli? May balak ka na naman. Madam, nalilito na naman po kayo. Nakalimutan ninyong patayin ang infrared lamp. Kung ayaw ninyong maniwala, tanungin si Frank. Totoo ba yan? Opo, ma'am. Evelyn, bakit ka nasa kwarto ko? Nagsisinungaling siya. Siya ang gumawa nito sa akin. Inuntog niya ako at iniwan sa ilalim ng lampara, kaya ganyan ang itsura ng mukha ko. Nandito lang ako sa buong oras. Mahal. Ano ang tawag mo sa kanya? Giliw. Bayaw mo ako. Mag-ingat ka. Mahal. Nilinlang din niya ako. Huwag kang mag-isip ng malayo. Ang mahalaga ngayon ay ang paggaling mo. Nathan. Si Helena talaga ang may gawa. Nagtutulungan sila. Mukha bang magkakampi sila nag-aaway ng ganito? Kung gusto mong maging asawa ko, simulan mong gamitin ang utak mo. Bukas makikipag-usap ako kay Emma Lee para sa partnership. Kapag natuloy ang deal sa Lee Group, ang posisyong chairman ay mapapasa akin. Alam mo na ang dapat gawin, di ba? Mabuti. Maglagay ka ng gamot sa mukha mo. Huwag mo akong bigin bukas. Ginoong Duran. Tungkol sa partnership plan na ito, lubos po akong nagsisisi. Ginoong Carmona. Pwede naman pag-usapan to, di ba? Kung hindi ka kontento. Pwedeng pag-usapan ng pribado. Pwede rin namang ganun, di ba? Madali lang ayusin ang personal na bagay. Pero Ginoong Duran, kilala niyo naman ako. Kung walang kita, itong partnership. Ginoong Carmona. Matagal na tayong magkakilala. Iwan niyo sa amin ang kontratang yan. Ginoong Duran. Milyon-milyon ang halaga ng project na. Sa tingin mo ba, makukuha mo to dahil lang sa babae? Masyado mong pinatama. Ang sinabi mo. Nako, ang gulo naman dito. Ginoong Duran. Huwag mong sabihin galit ka tungkol sa posisyon ng chairman. Sa posisyon ng chairman. Santino Fair. Wala kang pakialam dito. Ilang taon na rin ako naghahangad maging presidente. Anong problema? Sinasabi mo bang sa'yo lang ang posisyong to? Si Ginoong Fair ay mas malaki pa ang ambisyon kesa kay Duran. Sinong nagsabing walang ambisyon? Asawa ba ni Duran to? Matagal nang nakaratay si Kira Duran. Hindi ko inasahang ganito kaganda. Ginoong Duran. Nakalimutan mo ang dokumento. Dinala ko na po sa... Anong balak mo? Bilang kapalit ni Emric Duran. Tutulungan kita. Paangatin ang posisyon mo. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Huminahon ka. Sisiguraduhin ko mas masaya si Ginoong Duran kaysa sa walang kwentang asawa niya. Ginoong Carmona, ikinagagala kong makilala kayo. Kilala mo ba ako? Anong sinasabi mo, Ginoong Carmona? Sikat na sikat ang pangalan mo. Kilala ka sa buong negosyo sa syudad. Alam ko rin. Bukod sa Duran Group, gusto mong makipag-tee up sa Ferrer Group. Hindi ko inakala na ganito kabuti ang pagkakakilala mo sa akin.
Ang Ferrer Group ay maganda ang alok na terms. Pero Ginoong Carmona, mag-ingat ka dapat. Payuhan kita. Ang finances ng Ferrer Group ay kakasailalim lang sa investigasyon ng pulis sa tax issues. Huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Kunin mo agad ang risk report ng Ferrer Group. Ginoong Carmona, huwag kang maniwala sa lahat ng sinasabi nilang dalawa. Ginoong Duran. Bakit hindi na lang natin ituloy ang partnership discussion? Ginoong Carmona, hindi lang ikaw ang may gustong makipag-partner na kumpanya. Mayroon din kami pangalawang partnership option. Pero parang sa pagitan natin, Lee, hindi lang ikaw, may ibang kumpanyang kausap sa deal na ito. Kami, may reserba ring partner na nakahanda. Pero parang, may pader pa rin sa pagitan natin. Huwag kang ganyan. Lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ano sa palagay mo? Maghahanda ako ng hapunan. Mamaya para humingi ng paumanhin. Walang kailangang paumanhin. Diretso na tayo sa punto. Bigyan niyo kami ng karagdagang 20% discount. 20%. Sinisindakan niyo ba kami ng presyo? Lee, wag naman ganyan. Kung sa tingin niyo ang presyo namin ay hindi karapat-dapat, wala kaming magagawa kundi makipag-partner na lang sa Empress Group. Sa totoo lang, sila ang pinakamalala ninyong karibal. At mas interesado silang makuha ang merkado sa North River District. Teka. Payag na ako. Pero may isa akong kondisyon. Kami ay pipirma ng kontrata ngayon din. Kung gayon, tagumpay sana ang ating partnership. Grant, may tunay na estratehista pala kayong kasama. Ito marahil ang Lilre Grant. Hindi siya Mrs. Grant. Si Mrs. Grant ay ate ko, si Sabrina. Oo. Anong balita? Yamang ang dalagang ito ay hindi si Enye Grant. Kaya naiisip ko, pwedeng bigyan mo ako ng pagkakataon na mas makilala ka. Salamat sa pagpapahalaga, Pero, ang pagsuyo sa kasintahan ni Grant sa harapan mismo niya ay hindi kaaya-aya, di ba? Alam niyo namang si Grant, matagal nang may sakit at walang nakakaalam kung hanggang kailan pa siya mabubuhay. Ako lang ang nasa tabi ni Grant na nakakaunawa sa kanyang pangangailangan. Ganoon ba? Kaya hindi na ako makikialam. Ginoong Grant. Helena, kahit wala si Sabrina, hindi naman ikaw ang nasa listahan. Akala mo ba si G. Grant ay magkakagusto sa tulad mo? Grant. Ano ba ang sinasabi niya? Evelyn. Matagal ka na rito sa labas. Nag-aalala na siguro si Sabrina. Layas ka. Bakit mo ako tinulungan? Hindi mo ba alam? Ang dahilan? Madali ang kumita ng pera. Pero bihira ang mabuting kasama. Gusto kita. Ate, isinugol mo lahat. Para sa akin. Naging sulit ba ito? Pumarito ka rin ba para pagtawanan ako? Hindi mo pa rin nakikita kung sino ang tunay mong kalaban. Ate, naunawaan mo rin sa wakas. Si Helena pala ang paborito ni Nathan. Nalaman mo na rin. Lahat tayo, mga tauhan lang ni Nathan. Nakita mo na bang si Nathan ay maging malapit sa sino man sa atin? Nakita mo na ba si Nathan na ganito kalapit sa atin dati? Sabrina, na anong ibig mong sabihin? Sumama ka sa akin. Sabrina, na saan tayo pupunta? May lihim silang lugar kung saan sila nagkikita. Nais kong makita mo ang katotohanan. Kung mag-aaway tayo, sino ang talagang makikinabang? Si Nathan at Helena, mga hanghang na mandaraya. Ang kalusugan ko'y 1-2 taon na lang. Wala kaming anak ni Nathan. Nais kong ang pinagkakatiwalaan ko, ang maging bahagi ng pamilya Grant. Hindi ibang tao. Alam mo na ang dapat mong gawin. Sabrina, kailangan kong makuha ang tiwala ni Nathan. Dapat siyang mapasang-ayon sa akin. Para makita ni Evelyn na banta ako. Sa ganon, hindi niya gagamitin si Evelyn laban sa'yo. Malalagay ka sa peligro. Huwag kang mag-alala.
Kung susundin natin ang plano, siguradong mawawala ng lahat si Nathan. Sira ang kanyang pangalan. Evelyn. Simula ngayon, ang ating planong paghihiganti ay opisyal nang. Sabrina, bakit mo ako dinala rito? Para makita mo ang tunay na ugali ni Nathan. Para malaman mo kung sino ang tunay na nagmamalasakit. Ito ang buhay na laging pinapangarap ko. Ang maging El Real Grant ay baka hindi mo gusto. Pero ang vice chair na posisyon sa Grant Group ay tiyak na magugustuhan. Seryoso ka? Ngayon alam ko na ang talagang gusto mo. Kung iisipin niya, nagpapahirap ako. At kung iisipin niya, ako'y sakin na babae. Eddie, hindi niya ito paghihinalaan. Bukas ang product launch party. Gusto mo bang makilala mga tao sa high society? Laging mayabang ang mga lalaki. Nga pala, ano ba talaga ang kay Evelyn? Hindi naman talaga kapatid mo iyon. Yang tangang yan. Wala siyang ginawang tama. Sira pa sa tulong ang ginagawa. Akala ko'y mas matalino pa ang mga kasangkapan kaysa sa kanya. Papaalisin ko siya sa Grant family. Sa Grant family, ikaw ang magdedesisyon. Ano ba yung pinagtatakpan ni? Nagmamataas ka. Pero pareho ka lang pala. Nang ahas ka pang manligaw kay Nathan. Ginoong Grant. Anong ginagawa niya rito? Umalis ka na. Gusto mong umalis ako. Tumalikod ka na. Wala ako sa mood ngayon. Kapag naging tagapangulo na ako ng chamber, ikaw na si Real Grant, naiintindihan mo? Maligayang pagdating sa lahat, sa seremonya ng pagsasali ng tungkulin ng tagapangulo. Formal nang magsisimula ang seremonya. Tanggapin natin si Chairman Musk, ang dating tagapangulo, para sa talumpati. Mga ginang at ginoo, ngayon ay ihayag ng Chamber of Commerce ang resulta ng halalan para sa tagapangulo. Naririto sa aking mga kamay. Ang bagong tagapangulo ay si ng Grant Group. Ginoong Grant, bigyan natin siya ng malakas na palakpakan. Congratulations, binabati kita. Maraming salamat sa inyong suporta. Salamat sa paghalal niyo sa akin bilang bagong tagapangulo ng Chamber. Ipagpapatuloy ko ang pamumuno sa Chamber tungo sa mas mataas na tagumpay at tiyak na di ko bibigin ang inyong tiwala. Isa pa. Bukod sa mga gawain sa Chamber, may isa pa akong mahalagang anunsyo ngayon. Ang matagal nang nawawalang tagapagmana ng Zerinen, si Evelyn, ay aking natagpuan. Ngayong araw, ay opisyal na pagbabalik-tanaw ng aking asawa at niya. Sa mahabang panahon, ako'y nagpalipat-lipat, salamat sa sa aking bayaw. Sa pag-aaruga sa aking kapatid. Marami kang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Mula ngayon, babawi ako ng doble. Hindi maaari. Nahanap na nila ang nawawalang si Evelyn. Matapos ang mahabang panahong walang balita, bigla na lang siyang sumulpot. Peke kaya siya? Nathan, di mo ba sinabing gumawa ka ng DNA test para sa amin ni Evelyn? Ipakita mo sa lahat para walang mag-alinlangan sa pagkakakilanlan ni Evelyn. Frank, ilabas mo ang DNA test report para kina Real Grant at Evelyn. Kapag ako'y kinilala ng opisyal,
Ang mana ng Lin ay magiging akin lahat. Maligayang bati kina Mrs. Grant at Miss Lin. Teka. Itong DNA report. Paano ito nangyari? Di ba't nalutas na raw ang lahat? Hindi ako ang may gawa. Hindi mo ba ako tunay na kapatid? Nagsinungaling ka sa akin sa buong panahon. Nathan, di mo ba sinabing sigurado ka na tunay siyang kapatid ko? Sabrina, malaking pagkakamali lang ito. Halatang, nagmamanyobra lang siyang makapasok sa pamilya, nadaya rin ako. Sisiguraduhin kong tutulungan kita na mahanap ang tunay mong kapatid. Hindi ako ang gumawa niyan. Ikaw talaga. Tumahimik ka, maliwanag ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Ilabas niyo itong peking si Miss Davena at alisin dito. Huwag. Bitawan niyo ako. Nathan. Hindi rin pala siya kapatid ko. Nasaan na ang tunay kong kapatid? Pinatay na ba siya ng mga salbaheng iyon? Imposible, Sabrina. Maayos din ang lahat. Sabrina, makakahanap tayo ng tunay na Evelyn. Kaya kung lumabas mag-isa. Siyang may pakanan nito. Peke ang resulta ng DNA na. Helena, puta ka, sinira mo ba ang report ng DNA test? Napeke na ang report. Ng FEFE test noon pa. Inayos ko lang ang tama. Ikaw pala ang sum-iron ng plano ko. Puta ka. Wala ka ng silbi ngayon. Itatapon ka na ni E. Grant. Anong laban mo sa akin? Akala mo ang galing-galing mo. Bakit ako iiwan ni G. Grant para sa katulad mo? Hawak ko ang pinakamahalaga kay G. Grant. Kay G. Humihingi ako ng paumanhik. May hindi inaasahang nangyari sa family reunion ngayon. Sisiguraduhin kong mahanap ang tunay na Evelyn. Kung mayroon man kaming impormasyon, magsabi po kayo. Ang Grant Group ay magbibigay ng malaking gantimpala. Magiging prank ka na ako. Hawak ko ang bagay na pinakamahalaga kay G. Grant. Kay G. Pag namatay na ang may sakit niyang asawa, ako na lang ang Mrs. Grant. Siya mismo ang nangako sa akin. Imposible. Sinabi talaga ni G. Grant yon? Patayin mo yan. Pakipatay nga nito. Ginoong Grant, hindi ko mapatay. Kaya, nag-effort ka ng ganito. Nagpanggap bilang kapatid ni Everest Grant. Para lang makapagpakasal. Sa bayaw mo mismo. Hindi mo naiintindihan. Alam mo ba gaano kalak ang mana ng mga Lin? Sobrang sapat na pambayad sa lugi ng kumpanya ni Nathan. Pero ngayon, hindi ka na kapatid ni Sabrina. Kaya, wala ka ng laban. Paano ako mawawala? Alam mo ba ilang lalaki ang nakasama ko para sa kanya? Ako lang ang tunay na Mrs. Grant. Nathan. Bakit mo ginawa to sa akin? Yung peking kapatid, sinadya mong ipasok, no? Hindi. Ako. Walang totoo dito. Mga kasama, huwag maniwala. Huwag kayo palabuin. Nathan, halimaw ka. Nathan, milyon-milyon na ang lugi ng kumpanya mo. Tapos niloko mo pa akong pumirma ng kontrata. Emily, sinong nagsabing lugi ang kumpanya ko? Konti lang ang cash flow problem, ganun lang. Niloloko mo pa rin ako. Buti na lang naintindihan ko. Ang funds ng kumpanya mo, nauubos na ang pondo mo. Kundi, naloko mo na sana ako. Lee. Dapat mo suriin mabuti ang utang at assets ng Grant Group. Impossible. Walang makakaalam nito. Peke lang ang lahat. Ni hindi maprotektahan ni Mr. Grant mga sekreto ng kumpanya. Mukhang walang natira kundi hungkag na lamang. Ang Grant Group, sinadyang itago ang kanilang assets at dinaya ang kanilang mga partner. Nagdesisyon ang Lee Group na itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Grant Group. Isang buong pakulo ng kasinungalingan. Wala kang dapat paniwalaan sa kanyang sinabi. Helena, sige na, sige na. Kailangan kong tumestigo ka para sa akin. Lahat ng ito ay hindi totoo. Ang babaeng nasa screen ay kapatid ni Empress Grant. Imposibleng si Kingy Grant ang gagawa ng ganoong bagay. Hindi ko kailanman gagawin ito.
Lahat ay parte ng kanyang plano. Pinalitan niya ang test results. Siya at si Evelyn ang may kagagawa nito. Gustong pagbintangan si Grant at sirain ang pangalan niya para maagaw nila ang kanyang pwesto. Mr. Grant, lagi kitang pinagkakatiwalaan. Kung totoo yan, ako ang pagtakpa. Kung hindi, bilis. Mr. Grant. Oo. Ako nga, ano ngayon? Sa loob ng maraming taon, binuhos ko lahat para sa'yo. Lahat ng gusto mo, pinagkakasya ko. Pero ikaw, paulit-ulit, ipinapadala ang minamahal ko sa kama ng iba. Dahil lang sa kanya. Tinalikuran mo ako. Oo. Siya lang ang minahal ko. Pero nahulog siya sa'yo. Nathan. Nagsinungaling sila sa akin. Hindi ba ito ang bayaw mo? Oo. Bayaw. Niloko nila ako. Hindi ka ba, yung party girl sa kumpanya ni Nathan? Sa mahabang panahon, sinong nakakaalam sa mga nakasama mo? Pinapunta ni Nathan ang hipag niya para magkantutan. Hipag niya pala. Hindi ganun ang nangyari. Hindi yan ang totoo. Halos hindi kami magkakilala. Ginawa niya akong panakit. Ako ang nag-set up. Nathan, ilang beses tayong nagkama. Sabi mo gagawin akong Mrs. Grant. Ngayon ako pa ang nag-drop. Nakipagtalik si Nathan sa sariling hipag at gustong patayin ng asawa. Paano may pwesto sa North River ang ganitong tao? Aking ipinapaalam. Nakansela ang banquet ni Chairman. Isa-schedule ulit sa ibang araw. Tapos na ang lahat. Huwag kayong aalis. Huwag kayong umalis. Ako ang tunay na chairman. Huwag kayong umalis. Nathan, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nathan, alam mo ba kung gaano ako naghirap kaysa simula pa lang ito, handaan mo ang ng aming paghihiganti. Ako ang tunay na tagapangulo. Nathan. Ikaw pala. Ilang taon ko itong pinaghandaan upang maging tagapangulo. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ko ginawa. Paano ko magagawa? Bitawan mo. Ginoong Grant, huwag mong gawin ito. May masamang mangyayari. Helena, hindi ko inakala ikaw ang huling makakasama ko. Ay ikaw. Sinungaling lang siya. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Dalhin mo siya para sa akin. Sa ibang lugar. Opo, sir. Nathan. Ma'am. Patawad. Huwag. Alagaan mo siya para sa akin. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit mo ako nilinlang? Hindi mo pa ba napapansin? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ako ang tunay na puno ng pamilyang Grant. Ang pamumuno sa pamilyang Grant ay nananatili kay Nathan. Si Nathan ay sarili lang ang iniintindi. Hindi mo ba napansin? Sa pagdiriwang, may ginawa ba siyang pagtatanggol sa Kayo. Talaga. Kung gusto mo ng dignidad, pumili ka ng sarili mong landas. Huwag umasa sa lalaki. Mas malaya kang mabubuhay. Ang ganitong klaseng lalaki, kayang dayain ka. Kung hindi ka maingat, mabubuhay ka ng palaging takot. Pera lang ba ang habol mo? Maaari tayong magtulungan. Paano tayo magsasamahan? Makikipag-ugnayan ako sa...
Idagdag mo rin ang mga ito. Lahat ng ito ay mapanganib na droga. At ang epekto nila ay nawawala sa isa't isa. Naubusan na tayo ng oras. Nandito ako sa North River District ngayon. Parang kalye na asong walang matuluyan. Kapag namatay na siya. At nakuha ko ang pera. Makakapagsama na tayo at magtago sa malayong lugar. Ako, natatakot akong pumatay ng... Kailangan mo siyang patayin. Kung walang pera, kahit saan tayo pumunta, mabubuhay lang tayong parang aso. Pero kung makakuha tayo ng pera, makakabawi ako, papaluhurin ko ang lahat ng mga humamak sa akin, sa tuhod, at magmakaawa sa akin. Bakit kailangan patayin si Madam? Kung ibebenta mo ang bahay at kumpanya, magkakaroon ka rin ng pera, di ba? Huwag mong alalahanin yan. Gagawin mo ito ngayon gusto mo man o hindi. Wala kang pagpipilian. Nathan, masama ba ang pakiramdam mo? Naririnig ko ang boses mo mula sa labas. Nathan, okay lang. Kung hindi maging chairman, hayaan na. Kung malugi ang negosyo, pera lang yan. May natitira pa tayong ipot, sapat na yun para sa atin. Basta't magkasama tayo, hindi na mahalaga ang iba pa. Ayos lang, Sabrina. Nag-aalala lang ako sa kalusugan mo kanina. Kaya ako nakipagtalo kay Dale Vaughn. Hindi na bale. Handa na ang gamot. Dalhan mo ng isang mangkok si Madam. Dale Vaughn. Nakalimutan mo na ba? Dale Vaughn. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko kanina? Ginang. Huwag kang mag-alala. Hindi naman mahirap. Sanay na ako. Hello, Paumanhin, ito po ba si Binibini Lee? asawa ko siya. Tumatawag kami mula sa tanggapang abogado. May isang mana na nangangailangan ng iyong update. Narito ang sitwasyon. Yumaw ang kliyente 5 taon na ang nakalipas, kaya kailangang i-update itong testamento tuwing 5 taon. Huwag mong inumin yan. Anong problema? Huwag mong inumin yan. Anong problema? Masyadong mainit ang gamot. Okay lang. Hihingi ako kay Dr. Vaughn ng panibagong lalagyan para sa'yo. Babalikan ko ito. Sige. Salamat sa pag-abala. Mauna ka nang umakyat. Dadalhin ko bukas ang testamento. Bukas. Ipapadala ng abogado ang testamento. Akala ko nagkaroon ka na ng konsensya. Pero sa totoo lang, nagagamit mo pa rin si Ginang Grant. Pero ang testamentong ito ay para sa kanya at kapatid niya. Pantay silang maghahati. Ang bunsong kapatid ni Ginang Grant ay nawawala ng 12 taon. Hindi mo ba alam na kapag 4 na taon nang nawawala, pwedeng ideklarang patay na? Kaya Ginoong Grant, madali mong mapapamana ang lahat kay Ginang Grant. Paano ko makakalimutan yon? Ikaw talaga ang pinakamatalino rito. Nathan, nababaliw ang tao sa... Totoo bang $14 na milyon? Higit pa riyan. Lampas pa sa $14 na milyon. MS, Lin, pakita ang ID ninyo. Paki-verify ang fingerprint ninyo.
Attorney Warren. Kailan namin mamanahin ang estate? Narito lang kami ngayon para i-update ang testamento. Bagamat ang mana ay para sa magkapatid. Kung isa sa kanila ay mawawala. Di ba pwedeng mamanang lahat agad ng asawa? Buhay pa si Evelyn. Ano? Si Evelyn mismo ang nagpatawag para i-update ang testamento. Sinabi rin niyang taunang kailangang personal na dumalo para mamanahan. Buhay pa si Evelyn? Mr. Grant, hindi kayo naniniwala? Nasaan na siya ngayon? Kumpidensyal yan. Pwede ba ang numero niya? Kumpidensyal din. Pwede bang padalhan siya ng mensahe? Sabihin mo namin miss na siya. Ng kapatid niya at bayaw. At umuwi na siya sa lalong madaling panahon. Ayon kay Evelyn, iisa lang ang kapatid niya at walang bayaw, maliban na lang kung ang bayaw. Maliban kung pumanaw na ang bayaw. Ang kapatid niya ang magmamana. Niloloko mo ba ako? Matagal nang patay si Evelyn, di ba? Kung buhay pa si Evelyn, bakit hindi siya nagpakita? Ang report na ito ay personal na nilagdaan ni Evelyn. Maliwanag na nakatadhana na simula ngayon, taon-taon, dapat magpakita silang magkapatid para maging valid ang testamento. Kung hindi, mawawalan bisa ang testamento. Sabihin mo kung nasaan siya. Mr. Grant, ang tono ng pagsasalita mo ay katulad ng sinabi ni Evelyn. Ano ang sinabi niya? Mas mabuti pang hindi mo malaman. Sabihin mo. Ayon kay Evelyn, huwag mong galitin si Nathan. Kapag nagalit siya, para siyang asong ulol. Mr. Grant, may bodycam ang kasamahan ko. Kung aatakihin mo ang mga abogado, isipin mo muna ang mga kahihinatnan. Nathan, anong problema? Buraw pa raw si Evelyn ayon sa mga abogado. Bakit? Hindi ka ba masaya? Masaya. Natuwa naman ako. Ano pang sinabi niya? Sabi ni Evelyn, ang lahat ng nakaraan ay paglulubusin sa'yo. Andrew Grant, ano na kinatatakutan mo? Hindi ka si Evelyn, di ba? Ipirma mo ang daliri sa scanner. Nathan, huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Gawin mo. Ang katawa-tawa ng sinasabi. Tangina mo, Ginoong Grant. Hanggang kailan mo pa ito ipagpapatuloy? Huwag mo akong pilitin na ulitin. Pindutin mo. CJ, pipindutin ko na. Anong nangyayari? Ginoong Grant. Ngayon, hindi mo na ako pinaghihinalaan, di ba? 8. Kailangan nating gamitin ang testamento para mapahaba si Nathan. Kung hindi, papatayin ka niya talaga. Ate, sulfuric acid ito. Ayokong masaktan ka. Para sa paghihiganti. Ang pagwasak sa aking mga fingerprint ay katumbas ng lahat. Tapos na. Aalis na kami. Hindi. Hindi ka pwedeng umalis. Ginoong Grant, nasa ilalim kami ni Miss Lynn. Pera ko yan. Sa akin ang perang yan. Tatay, nanay, igbabayad ko na ang utang na Ginoong Grant, ang tagal ninyong dumating. May kailangan ba kayo? Dr. Vaughn, hindi ba't gusto mo ako noon?
Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Ginoong Grant, parang nahihil kayo sa kinaino. Anong problema? Dahil ba wala akong pera? Sa tingin mo hindi ako karapat-dapat? Ginoong Grant, mukhang alam ninyo ang kalagayan ninyo. May mga ari-arian pa ako. Ginto. Pamumuhunan. Ginoong Grant, maghihintay na lang ako sa pagbangon. Kahit ganito ang estado ko, hindi mo pa rin ako kayang tanggihan. Ginoong Grant, hindi ba kayo natatakot na malaman ito ni Mrs. at alisin kayo sa mana? Nathan, sigurado ka bang gagawin mo to? Ikaw pala si Evelyn, bago pa ang sugat sa daliri mo. Sinadya mo bang sirain ang fingerprint? Pagkatapos baguhin ang testamento. Ginoong Grant, sa ganyang talim. Hindi ka taka-taka. Dr. Vaughn. Simula nang dumating ka. Gulo na ang buhay ko. Wala akong pakialam kung Evelyn ka man o hindi. Ano na problema ngayon? Natatakot ka na ba? Evelyn. Huwag kang magpanggap. May huling salita ka pa ba? Evelyn. Ikaw nga talaga. Nasaan ka na? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Gusto kitang makipagkasundo. Anong klaseng kasunduan? Alam kong dinidukot mo ang kapatid kong babae. Pakawalan mo siya. Babaguhin ko ang testamento. Lahat mapupunta sa'yo. Ganyan ka kabait. Hindi ako tulad ng iba na nangangagat sa kamay. Na nagpapakain sa kanila. Paano mo gusto gawin ito? Alam kong hindi mo ako tiwala. Ihahatid ko ang testamento. Kunin mo ang kapatid ko sa Grant House. May sasakyan sa labas. Pag nasa sasakyan na siya, siyong sayo na ang mana. Dagdag pa. Sabihan mo ang may maskara. Ayoko ring malagay sa peligro. Kasundo. Kailan? Sa lalong madaling panahon. Bukas ng tanghali. CJ. Vaughn. Nagkamali ako sa'yo noon. Bukas, ipapakita ko sa'yo. Nagawa ko na ang hiningi mo sa akin. Salamat. Pinagpanggap ako ni Nathan. Ikaw rin, pinagpanggap mo ako. Nakakatawa talaga. Ngayon, oras na para umalis ako rito. Kunin mo ang pera at umalis. Masasakit ang mga alaala rito. Narinig kong makikipagkasundo ka kay Nathan. Mag-ingat kayo. Siraulo talaga siya. Salamat. Susubukan namin. Nathan, si Evelyn na laging nasa isip mo. Talagang matutuloy na ang planong ito. Saan siya nagtago nitong mga nakaraang taon? 12 taon na akong naghahanap pero hindi ko pa rin siya mahanap. Noon, wala tayong ebidensya laban sa kanya. Kung gusto nating makakuha ng ebidensya, kailangan nating lumapit sa kanya. Yan lang ang paraan para makulong siya at mabigyan ng hustisya si Itay. Malamang takot na takot siya. Pero ang mas importante sa akin ngayon ay ang kaligtasan mo. Dahil lang sa tinatawag na pamilya, isinuko niya ang mana niya. Kahit makuha niya ang mana, hindi kanya pakakawalan. Mahina at walang silbi ka, kaya talo ka na agad. Sa tingin mo ba si Nathan ay magpapatawad sa iyo? Nag-isa lang siyang pumunta. Bakit ako matatakot? Huwag kang mag-alala, para sa iyo, kailangan ko ring mabuhay. Kapag naipasa na sa akin ang lahat, may malaking insurance payout na. Naghihintay para sa akin. Ito ay pampatulog. Bigyan natin ng pahinga si NJ, Grant. May gagawin ka pa ba sa kanya? Hindi. Hindi mo na kailangang malaman. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Grant, hihintayin kong bumalik ka. Tayo. Ano, interesado ka na? Naman sa akin. Pagkatapos nito, titignan natin ang gagawin mo.
Hihintayin ko ang magandang balita mo, Grant. Evelyn, ang daming taon na ang lumipas mula noong huli tayong nagkita. Lubha akong nag-aalala sa'yo. Tara na, tingnan kita ng maigi. Kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? Huwag mong hamakin ang salita ng bayaw. Pinagbintangan mo pa rin ako, ha? Lahat ng mga taong ito ay lumipas na. Hindi mo pa rin ito malilimutan. Pinatay mo ang aking mga magulang. Ngayon ay pagbibigyan mo lang ako. CJ, kaya kung hindi na natin pag-uusapan ang nakaraan, magsimula na tayo. Nasaan ang testamento? Nasaan ang kapatid kong babae? Saan siya naroroon? Nasaan ang aking kapatid? Nasa teritoryo ka na ng pamilyang Grant. Ano bang dahilan para makipag-ayos ka sa akin? Gusto kong makita muna ang testamento. Pagkatapos, gusto kong makita muna ang kapatid. Gusto ko munang makita ang ate. CJ, papadaanin kita. Frank, Ek. Anong ginawa mo sa kapatid ko? huminahon ka. Pampakalma lang. Gigising siya, maya-maya lang. Ikaw, Tama na. Ibigay mo na ang testamento. Minsan hinahangaan ko talaga kayo. Ano bang nasa isip nyo? Ibinigay nyo lang ang proyektong nagkakahalaga ng $20 milyon sa iba. pirmahan mo lang ito. Yun na. Binibining Lin, ayusin natin ang mga detalye. Isang beses pa, kapag napirmahan mo ito, lahat ng ari-arian ng tatay mo na $19.40 milyon ay mapupunta kay Mr. Grant. Tama. Mr. Grant, kapag napirmahan na $19.40 milyon, ililipat sa account mo. Nakuha mo na ang pera. Aalis na kami ng kapatid ko. Sandali. Huwag mo naman sabihing urong ka na naman. Hindi pa dumarating ang pera. Uminom muna tayo ng tsa. Nathan, nasa account mo na ang pera. Pwede na ba akong umalis? Huwag kang magmadali, Evelyn. Sisiguraduhin kong ikaw ay makakasama ng kapatid mo. Pero bago yon, ipakikilala kita sa isang dating kakilala. Frank, Anong klaseng kakilala siya? syempre, matagal na kaming magkakilala. 12 taon na ang nakalipas. Siya ang pumatay sa mga magulang mo. Siya rin ang sumugat sa kapatid mo. Impossible. Ang kapatid ko. Huwag mo nang tawagan ang mga tauhan mo. Magaling si Frank. Baka naayos na niya ang lahat. Napakasama mo. Naibigay ko na ang pera. Bakit hindi mo kami palayain? Habang buhay kayo ng kapatid mo, may mga taong nakakaalam sa nakaraan ko at alam na ako'y mamamatay tao. Sa palagay mo pairalin kita. Ikaw. Frank, kunin mo siya. Pagkasyahin mo sila ni Evelyn. Pasensya na. Si Evelyn lang ang sinusundan ko. Ilabas mo siya. Hayaan mo siyang magkita kay Evelyn. Pasensya na. Sa utos lang ako ni Evelyn. Sino ka? Nathan, tanga ka. Ha? Akala mo hindi ko alam. Ang amoy na ito, pamilyar na pamilya. Dr. Von. Salamat, Frank. Pinaghirapan mo to. Ang amoy na ito. Kaya pala si Frank, ang lalaking nakamaskara. Mula pa nung araw na iyon sa bundok.
Alam kong si Frank ang nakamaskarang lalaki noon. Ipapasa kaya niya ang kapatid ko ng ganun-ganun lang. Bago pa man ako sumakay ng sasakyan, kontrolado ko na siya. Huminahon ka. Si Frank. Kasama kanyang makukulong habang buhay. Frank. Gugugol niya ang buong buhay niya. Sa likod ng rehas kasama ka. Lubusan ka nang nawala sa landas. Ganito karuming pagtatraidor ang gagawin mo. Hindi mo yan kinaugalian. Teka nga. Makinig ka sakin. Burahin mo iyang recording sa phone mo. Gagawin ko ang anumang hiling mo na gusto mong matupad. Bastos. Noon, inabuso ang damdamin ng tatay ko at pinatira ka ng pamilya namin ng mahigit 10 taon. Pero dahil lang sa pera, sinubukan mong wasakin kaming lahat. Kung pag-uusapan ang kabastusan, sino pa ang higit sa'yo? Ikaw lang ba ang may karapatan? Mandaya ng kapwa. Walang ganitong klase ng laro na isang panig lang ang panalo. Bibigyan kita ng pagkakataon para iligtas ang buhay mo. Ito'y paraan ko ng pagbabalik. Sa kabutihan ng pamilya nyo, sa 12 taong yon. Pero, iiwan mo ang cellphone. Pag iniwan ko to, sa tingin mo makakaalis ako. Emir Grant, ilang beses kitang nagawang mandaya. Na hindi ko na mabilang. Wala kang ibang pagpipilian. Kahit hawak mo pa yung phone mo, sa tingin mo ba talagang makakalabas ka sa pintuang yan? Sino bang nagsabing aalis ako rito? Ano ba talaga ang balak? Ano bang plano ko? Dapat alam mo na ng mas mabuti. Mula pa noong 9 na taon nakalipas, nang patayin mo ang aking mga magulang. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Siguraduhin ikaw ay mamatay. Ginoong Grant, kailan ka pa naging madaling lokohin? Akala mo makakapaglaro ka sa akin? Nathan, nagsisimula pa lang tayo. Nawawalan ka na ng kontrol. Makinig ka sa akin. Kapag lumabas na itong record, sa loob ng ilang minuto, mabubunyag ang katotohanan sa buong internet. Ikaw, Nathan, ay isang walang puso at walang utang na loob na mamamatay tao. CJ, magaling. Ngayon ginawa mo na akong galit. Hindi ako pumapatay kundi kung kailangan. Ikaw, ang unang tao na papatayin ko. Ngayong araw, hihiwain kita ng pira-piraso, at ang mga buto mo'y ipapakain ko sa mga aso. Sige, subukan mo. Nakatayo ako rito. At tingnan natin kung kaya mo akong patayin. 3, 2, 3, 2, 1. Kailan mo ako nilaso? Emir Grant. Subukan mong hulaan. Ako. Hindi ko inakala ang kakayahan mo. Huminahon ka. Hindi kita papatayin ng basta-basta. Dating na ang mga pulis. Sigurado, makakamit mo ang nararapat. Nanay, tatay. Ako at si ate. Naghiganti na sa inyo. Pasensya na, nanay at tatay. Ilang taon akong nawalan ng memorya, si Evelyn, 20 taong nagtanim ng galit. Hindi ako naging mabuting kapatid, pero simula ngayon, ako na ang bahala sa kanya.
8. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Ikaw ay laging mabuting kapatid. Naging mabuti ka noon. At hanggang ngayon,